Hello brothers and sisters, welcome back again sa ating sharing for bread of God in the name of the Father and to the Son to the Holy. Magandang nakalagay dito sa ating Bible, sa ating Biblia. Napakaganda. Kaya nga mga kapatid, bilang ako ordinaryong tao, sabi ko, nalulungkot ako ngayon. Gusto kong bumasa at namnamin o i-feel na kasama ko ang mahal na Diyos sa aking pagbabasa. So, marami akong nabasa at lahat na sagot ng aking mga tanong at kagustuhan ay nabasa ko sa Bible. Ngunit ang ibabahagi ko sa inyo, isang part dito sa Isaiah chapter 12 verse 1. Ito ay napakaganda. Awit ng pasasalamat. No? Sa araw na yaon ay awitin ng mga tao ang ganito, Yahweh, pinapasalamatan kita sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo at ako'y iyong inaliw. No, napakaganda. Alam niyo ba, brothers and sisters, na bilang ordinaryong tao, siyempre, hindi tayo perpekto, makasalanan ho tayo. Siyempre, ang mahal na Diyos nakatingin lang sa mga pagkakamali natin. Ngunit, binigyan tayo ng pagkakataon ng mahal na Diyos. Binigyan tayo ng maliwanag na daan. At natalupangdan natin na mali yung ating ginagawa. Kagaya ko, at ako'y nanumbalik sa mahal na Diyos. At ito ay naaaliw ako sa tuwing ako ay nagbabasa ng Bible. At masaya ang aking nararamdaman kagaya ganito sa aking ginagawa. Kaya, brothers and sisters, lagi natin tatandaan na ang mahal na Diyos, kung nalulungkot ka, magbasa ka ng Bible, ikaw ay maaaliw at kung ano iyong tinatanong at kung ano iyong hinahanap ay sasagutin ng mahal na Diyos sa pamaraan sa pagbasa mo ng Bible. Okay, mag-continuous tayo. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tama. Tiwalang-tiwala ako at wala munti mang pangamba sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Yes, hindi lang kaligtasan, kaligayahan pa. Brothers and sisters, sa buhay ng tao, pag ordinaryo kang tao, marami kang boring na tinatawag, nabuburyo ka sa buhay mo. Ngunit pag ang mahal na Diyos ay kasama mo, mabuburing ka pag hindi mo nakasama ang mahal na Diyos. So, hindi ka nakabasa ng Bible. Iba ang pakiramdam, brothers and sisters. Ganon ho ang aking nararamdaman. Sa buong mag-araw na may ginagawa ako at kung ano man ang ginagawa ko, nabuburyo ako pagkatapos. Parang pagod na pagod ako. Kaya, naalaala ko, magbasa ko ng Bible. Dahil sa Bible, nakakasama ko ang mahal na Diyos. Kaya masaya ho ako. Masaya ho ang pakiramdam. Okay, dito sa chapter 3, malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Yes, mga kapatid, kaya hindi ako nagsasawa sa pag-share sa inyo dahil na lahat po yun ay bahagi ng buhay ko. O na-experiensyan ko sa buhay ko, mga bahagi ng buhay ko kasama ko ang mahal na Diyos. Kaya alam ko na ang mahal na Diyos ay nagkokontrol ang buhay ko. Dahil bilang tao, napakahirap magkontrol ng sarili. Napakahirap ng lahat ng mga problema, hindi ko makakayanan. Mahirap ang mga pakiramdam na mayroon kang sakit. Ngunit pag ang Diyos ay nasa sayo at siya ang nagkokontrol ng iyong buhay, hindi ho parang wala lang, hindi ka ho ng problema. Parang pakiramdam mo ay naging kontento ka sa bawat oras, bawat paligid mo at sa bawat na ginagawa mo. Ganun ho kapatid. Ipagpatuloy natin, umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginagawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Yes, mga kapatid, kasi pag tayo mga ordinaryong tao at hindi natin nakasama ang mahal na Diyos, wala rin ho tayong i-share o wala ho tayong ibabahagi sa ating kapwa sa ginawa ng Diyos sa atin. Ngunit, pag tayo ay nanampalataya at nagtitiwala sa Diyos,
marami yung mga kabalaghan, marami yung mga miracle na nangyayari sa buhay natin na ang ganda ho ibahagi sa kapwa natin. Ang ganda ho ipagmalaki o ibahagi ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ganun ho kapatid. So ipagpatuloy natin. Kaya nga, lagi nating tatandaan mga brothers and sisters na sa buhay, dito sa tao, bilang sa mundo tayo, marami yung mga pagkakamali, maraming kasalanan na magagawa natin, marami yung tentasyon. Ngunit pag ang mahal na Diyos ay kasama natin sa buhay, sigurado ho, maligtas ho tayo. Safety ho tayo sa bawat oras, bawat araw na mga ginagawa natin. Lagi natin tandaan na ang mahal na Diyos nasa paligid natin, nasa kapwa natin. Ang masakit sa kapwa natin, masakit sa Diyos. Kaya lagi natin tatandaan, mahalin natin ang ating kapwa at ang ating sarili kasi ang Diyos nasa atin, nasa puso ho natin. Kapatid, ang bawat problema natin sa mundo, hindi ho masosolve pag wala ho ang Diyos. Tatandaan mo, napakahirap po lumaban ang buhay dito sa mundo. Ang hirap labanan. Mga kahirapan, mga financial, lahat. Napakahirap po. Ngunit, pagkasama mo ang Diyos, pag ang Diyos na sa puso mo, pag ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa sayo, lahat ho yun ay malalagpasan mo. Lahat ng mga problema, yun ang tinatawag na pag malagpasan mo yun, nakasama mo ang Diyos, ikaw ay nagtatagumpay. Lagi mo tandaan sa mga taong nagtatagumpay, malaki ang biyaya o regalo ng Diyos sa buhay mo pagdating ng araw. Kasi nagtatagumpay ka sa kahirapan, sa mundong ibabaw, lumalaban ka ng patas na kasama ang Diyos. Lagi mo tandaan sa bawat agos ng buhay, sa bawat problema ng buhay, ang Diyos ay isama mo upang ang lahat ng mga bagay sa buhay mo ay step by step na maayos. Minsan, brothers and sisters, ako bilang tao, nandyan na iglap na kung baga nanghihinaan ka. Yes, totoo yun. Tapos bumibigat yung katawan ko, ang hirap ng pakiramdam ko. Kaya umiiyak ko ako at sinasabi sa mahal na Diyos, nabuburing ako, Lord. Gusto ko ikaw makausap. Gusto ko bigyan mo ako ng mga mensahe. So anong gagawin ko? Magbasa ako ng Bible. Para dyan, pambabasa ko ang mensahe at makasama ko ang mahal na Diyos at nare-relieve ang sarili ko. Yun ho mga kapatid. Pag ang Diyos lagi mong inuuna, hahanap-hanapin mo ang bawat oras, bawat minuto na hindi mo siya makasama dahil busy ka sa mga makamundong gawain. Kung maka-Diyos ka, hinahanap mo yun, namimiss mo yung mga bagay na yun. Kaya, ganun ho ang buhay pag ang Diyos ay nasa puso mo at ang Diyos ay ikinabubuhay mo. Amen? Amen.